na hindi ka dapat pinipigilan, hindi ka dapat binubura, at hindi ka dapat hindi ka dapat kinokontrol. Yan po yung coverage ng freedom of speech natin. Pag meron akong sinabi na nakaka-offend sa mga government officials natin at na-offend ang government officials, hindi po yung feelings ng mga government official ang magdidikta kung pwede kong sabihin yon o hindi. Okay? Ang mga sinasabi ng mga individuals na kagaya ko at yung mga normal na tao, no po, pwede niyo pong sabihin ang lahat ng gusto niyong sabihin pertaining to the work that is being given to us by our elected officials and other government officials. Kung sa tingin natin hindi na tama ang kanilang trabaho, we should be allowed to say it. Yun po yung beauty ng democracy. Hindi mo po pwedeng sabihin na hindi kasi ang pagiging rude at pagiging hateful ay hindi yan part ng freedom mo. Of course, it is part of my freedom. It is part of my freedom to say when I do not agree, I vehemently disagree, I do not like certain things na ginagawa ng gobyerno na to. Hindi ko masasabi kung gaano ko kagalit sa isang polisiya kung hindi ko ito po pwedeng murahin, hindi po pwedeng limitahan ang adjective na pwede kong gamitin para i-express ang nararamdaman ko sa mga bagay-bagay na ginagawa ng gobyerno. At ito ang gusto kong maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino. Huwag nyo kaming i-gaslight na ay palamura ka, masama kang tao. Wala pong kinalaman yung mga adjective na ginagamit namin o ginagamit ko sa pagkatao ko. Ma'am, napaka-viral po ngayon ng iyong interaction with Congressman Abante. Pero bago lang ako mag-dwell dyan, nais ko lang mag-atras sa nangyaring hearing kahapon. Nais ko lang makuha yung panig mo nung tinanong nila yung mga taga-Meta. Lalo pat may mga kongresista na nagsasabi na sila raw ay biktima ng pag-take down ng Meta accounts, tapos hinihingi nila yung polisiya ng private company kung saan, yung Facebook kung saan gumagamit tayo ng libre. Ano bang takeaways mo doon sa Q&A ng mga kongresista with the officials of Meta? Well, ang sa akin kasi, Sir MJ, hanggang ngayon hindi pa rin talaga klaro sa akin kung para saan itong TRICOM hearing. Dahil ito nga ay nung una kaming naimbita, ang layunin ng TRICOM hearing ay para magkaroon ng investigasyon sa pagpapalaganap ng fake news at maisiwalat ang mga vloggers na bayad daw ng mga drug lords at ng mga illegal pogo operation. Kasi nagsimula naman talaga itong hearing na ito dahil doon sa privileged speeches ni Congressman Ace Warbers noong December 4 and December 16 ng 2024. So hindi ko talaga hanggang ngayon I would still want to understand kung saan talaga papunta itong TRICOM hearing dahil hindi ito klaro para sa akin. Doon sa nangyaring hearing kahapon kung saan nung March 21 kasi sinamon nila ang Facebook, ang Meta, para mag-join ng TRICOM hearing. At ayun nga, ang inilahad ng mga kongresista natin ay yung kanilang mga personal na karanasan sa Meta, sa Facebook, kagaya ng pag-take down sa kanila, kagaya ng mga ano ang ginagawa nila on specific actions that are experienced by them, yung mga content na mga AI and things like that. Sa isang banda naiintindihan ko na syempre nandyan yung Meta, might as well tanungin na lang din. Pero tingin ko may iba pang paraan para mas magamit ng mas mabuti ang oras ng TRICOM para mag-shape ng polisiya tungkol sa social media use dito sa Pilipinas at hindi lang sana nakasentro sa mga experiences ng mga kongresista, no? Kasi parang ang nangyari,
Ang dating kasi sa mga mamamayan, napatawag ang Meta sa TRICOM hearing dahil nga na-take down yung isang account ng isang kongresista. Considering na marami ang mga nagbabash dahil ayon dito sa mga nabasa ko, lalo na itong comment ni isang Reynand Eliminio. Sabi niya, nagdidimando si Franz Castro ng due process kasi nga na-take down yung kanyang Facebook page o account pero nakikigamit lang siya sa free platform, tapos sakop siya ng community standards, tapos ini-expect niya na tatalima yung entity na hindi naman Filipino-owned company sa kanilang mga demands kahapon. Tama. Yun nga, Sir MJ, kasi lahat tayo nandito sa Pilipinas sa may Facebook. We are, I think, one of the most active country when it comes to Facebook usage. Talagang halos lahat ng Pilipino may Facebook account. Ngayon, meron kasing community guideline, just like any other platform ng sa social media, meron itong mga community guideline. Yung mga proseso or kasi since nandun na rin naman na tayo sa hearing at ang layunin nga supposedly ay kung papaano mas better ma-manage ang mga social media engagement ng bawat Pilipino sa mga iba't ibang social media platform. Meron kasi tayong tinatawag na meron kasi tayong tinatawag na content regulation at saka content neutral regulation. So ngayon, kapag kunwari ang nirereklamo natin ay mga content mismo, bakit na-take down yung post kung ganito, bakit na content yung, meron kasing ganitong content na ayaw ko, ganyan-ganyan. At dun magja-jumpstart yung conversation. Hindi ito, hindi ito, kumbaga parang magandang starting point ng pag-uusap tungkol sa pagpapatibay ng social media bilang isang avenue para makapag-usap-usap at makapag-engage ang mga bawat Pilipino. Kasi hindi dapat nare-regulate, sa totoo lang, no? Hindi naman kasi talaga dapat nire-regulate ang mga sasabihin, ang content. It is going to be it is going to be presumed na unconstitutional kapag ka ang layunin mo ay i-regulate ang content. Okay? Meron niyang mga exception, of course. Sinasabi rin niya naman sa TRICOM na merong mga exception kapag, kunwari, libelous, defamatory, slanderous, or is an issue of national security. So, maaari yung malimitahan. However, hindi kasi dapat yun yung kung ako ang tatanungin, at sabi ko nga, ako hanggang ngayon hindi ko maintindihan yung direksyon na tinatahak. Siguro intayin natin yung committee report kung ano ba talaga ang layunin, ang goals at ang mga na-achieve ng TRICOM hearing na ito. Pero since nandun na nga ang Meta at kaharap nila ang Meta, sana dinala man lang yung conversation tungkol dun sa sa regulation na content neutral. Okay, kung kunwari, ano ba yung mga bagay, ano ba yung polisiyan ninyo in general sa mga which is napaliwanag naman ng Meta, kunwari sa mga political content, paano nyo ba minamanage ang mga political content? Paano nyo ba nirereklamo ang mga kunwari ang mga post na mapanakit sa another user or things like that. Sinabi ng Meta na sila nga actually ang pinaka-active na pinaka-active na yung Meta Philippines nga daw ay napaka-active pagdating sa pag-cooperate at pagsagot ng mga pangangailangan ng ating law enforcement dahil halos araw-araw raw nakaka-receive talaga sila ng reklamo ukol dito at makiki-coordinate naman sila. Nakakalagay kasi ng katanungan sa isip kapag yung mga ganitong klaseng venue ang paghuhugutan para mag-shape ng policy tungkol sa social media engagement ay mga personal experiences lamang.
kulang kasi sa magiging lalim kung gano'n eh. Mas mabuti sana kung ito ay lang naman, ito ay opinion lang naman ng base sa aking obserbasyon. Mas mabuti kung ang magiging takbo ng pag-uusap sa mga ganitong klasing venue ay tungkol sa pagsuri ng mga polisiya ng Meta. Kaso ang nangyari kasi sa hearing, doon pa lang na-educate ang mga kongresista natin tungkol sa policy ng Meta. It looks like they are not very familiar with how Facebook works. So, malaking oras talaga yung ginugol para mag-explain ang Meta tungkol dito. Yun ang nakikita ko, Sir MJ. Doon na tayo sa Q&A with Congressman Abante. Kita namin sa larawan na medyo okay na kayo sa last. Pero balakan muna natin yung sagutan po ninyo. Meron ba kayong ma-share sa amin balikan natin yung naging sagutan niyo with Congressman Abante. Well, it seems sinasabi niya na hindi ka importante sa kanya, wala na siyang pake, in fact di raw kayo personal na magkakilala, pero kung babalikan mo yung mga tanong niya sa'yo, matindi, ma'am. Well, unang-una, February 4, yung unang hearing sa TRICOM, siningle out na ako ni Congressman Benny Abante. So, I think Congressman Benny Abante saying na hindi ka importante or wala akong paki sa'yo or something like that, it will be negated by the previous actions, no? Kasi February 4 pa lang, minimension niya na ako. Nung kami ay nag-file ng petition sa Supreme Court, minimension niya na ako. Sinabi niya na dapat magharap kami, kung talagang matapang ako ay dapat mag-attend ako sa TRICOM, which is something that I am going to do. Sinasabi ko naman ito regularly sa aking platform na sooner or later maghaharap-harap kami. But in the meantime, of course, dahil tayo naman ay nakakaintindi ng ating mga karapatan at alam natin kung saan dapat dinadala ang mga hinanaing, ito ay dapat mapunta sa mga tamang venue, sa fair na venue. Kaya sa simula pa lang, ang ginawa na namin, ako at ang mga kasama kong vloggers, pumunta kami sa Supreme Court noong February 4 para mag-file ng kaso laban sa House of Representatives. Dahil hindi naman nagbabago yung stand ko eh. Ang stand ko ay ang House of Representatives ay walang karapatan na mag-regulate ng content ng mga content creators na kagaya ko. Ilang beses, 4 na ang hearing ng TRICOM, no? Sa 4 na beses na hearing ng TRICOM na yan, either nabanggit ako, pinag-uusapan ang mga content ko sa Facebook, fina-flash pa nga ito sa sa mga session. So, tingin ko baka yung sinasabi ni Congressman Benny Abante na hindi ako importante, na wala siyang pake. Mukhang may pake naman ang Congressman, ang House of Representatives sa akin at sa aking mga sinasabi. Kasi hindi ako makakatanggap ng 4 na sulat, bali isang imbitasyon, isang show cause order, isang subpoena, at isang summon. So hindi naman siguro ako makakatanggap ng 4 na sulat mula sa House of Representatives kung wala silang pake sa akin, or even siguro nga dapat ang unang kontra dyan ay ba't nandito ang unang kontra siguro ni Congressman Benny Abante, kung talaga naniniwala siya na wala siyang paki sa akin at hindi ako importante, ay siguro dapat ang unang action dyan ay dapat in-excuse na ako at hindi na pinagsalita sa TRICOM. So, baka nasabi lang niya yun, pero ito ay negated by the previous actions of the House of Representatives, the Tri-Committee, and his own actions. Tsaka sa hearing din kahapon, marami ang nakapuna sa uri ng pagtatanong ni Congressman Abante. At may umabot sa point na gusto kanyang maghingi ng sorry. Ma'am. Well, Sir MJ, for sure, I am not going to apologize for exercising my rights. I made that very, very clear sa mga vlog ko, sa aking mga post. I am not going to apologize for exercising my right. You may not agree with what I said, and that is okay. Okay? Some people might find it very crass, the language that I use, because they may find it very offensive and things like that. But that is my right. And
And I am not going to negotiate my rights. So, klarong-klaro ito at tingin ko naman na intindihan rin ito ni Congressman Abante na hindi ako mag-a-apologize sa aking mga sinabi, sa aking mga salita na tinuran na nag-e-exercise lamang naman ng aking nag-e-exercise lamang naman ng aking karapatan bilang Pilipino, bilang taxpayer. Ma'am, sa dulo po ng hearing, namataan po kayo na mukhang nagkausap naman at mukhang nagkayakapan pa yata. May mga larawan na sinare si Boss Dada. Nandun din, President kahapon sa hearing. Pero maaari niyo bang ma-share sa amin yung kwento na yan? Pagkatapos kasi nung turn ko, halos isa't kalahating oras rin akong tinanong yung naging palitan ng ng TRICOM at ng mga social media vloggers, social media influencers na kung saan malaking portion nga noong halos isang kalahating oras na yon ay ako ang kausap ni Congress ng TRI committee. After no, nag-ikot-ikot si Congressman Abante. Kinausap niya yung mga resource person, this time yung mga vlogger. So, marami siyang pinuntahan actually ng mga resource speakers. Kinausap niya isa-isa, kinamayan niya isa-isa hanggang sa makarating siya sa akin. Ako yung pinakahuli dahil ako yung nasa kabilang side ng upuan. So, bali parang ako yung pinakahuling nilapitan niya. Malinaw naman sa simula't simula na wala kaming personal na relasyon ni Congressman Benny Abante. Hindi ko siya kilala personal, hindi niya ako kilala personal. At ang sinabi lang namin sa isa't isa nung kami ay nagkita na, well, you have to do your job, I have to do mine, at wala namang personalan ito. So as long as the both of us are going to take it like an adult, walang problema. It is politics. I am not gonna go away from political vlogging. I will continue to speak my mind. Ayun, pero sabi, nagbiro na lang rin si Congressman Abante at sinabi niya na, ikaw naman, wag mo na ako masyadong i-bash. Sabi niya. Ma'am Joey, magandang gabi po, si Admar po ito. Ma'am, yung mga batas po ba natin, meron na po ba kayong nakikita na existing na batas na pwede namang doon magpasaklolo ang mga nababanatan po sa mga post ng sinumang mga political vlogger kung tingin nila lagpas na doon sa sinasabi nilang karapatan at wala nang, kumbaga, marami na kasing bansa na gusto mag-regulate nito, pero di ko lang alam kung nagiging successful. It's either ibaban sila mismo sa bansang yon o hindi. Wala talaga yung napapasailalim sila sa regulation. Ang alam ko, parang sa Canada ata, bawal pa yung news sa feed, sa kanilang Facebook, may mga ganyan. Sa Amerika dati, yung talagang TikTok, ibaba na. Kaso lang, natugunan itong ng Trump administration. Sa tingin niyo po, meron na po bang pwede doon magpasaklolo? Available na ang lahat ng legal remedy po na pwede nang hindi ka, kasi nga, meron nga sa mga desisyon ng Korte Suprema na hindi ka dapat maging balat sibuyas. And in fact, meron Correct. silang recent post, di ba, sa Supreme Court na nagre-reiterate kung hanggang saan, kasi ikaw ay public servant. Correct. Sir Admiral, ang ganda ng question po, no. Sa konteksto kasi ng ng kalagayan ng Pilipinas, tayo kasi ang dami nating libel laws. Ang dami nating mga limitation actually sa sa pananalita. Meron tayong mga cyber libel laws. Meron tayong batas doon tungkol sa paglilimit ng pag-share ng information in relation to national security. And in fact, meron pa nga mga mga special legislation. Binanggit ko nga ito sa TRICOM kahapon kasi napapanahon ito dahil sa election, on election day, in fact, bawal kang mangampanya, bawal kang magsabi kung sino ang sinusuportahan mong kandidato pag nandun kayo sa polling precinct, yung mga things like that, no? So, it actually censor the right of the person to say yung general rule na yung freedom of speech mo nga. Wala namang naniniwala. I don't think I cannot speak for the rest of the vloggers, pero I'm very confident that
wala namang naniniwala na walang limitasyon ng freedom of speech eh. Meron naman talaga yan. Pero kasi, yun nga, meron tayong mga protected speech. And pagdating sa proteksyon ng pamamahayag at pananalita, lalong-lalo na sa pagsisiwalat ng sa loobin natin, ng damdamin natin, sa mga public official, I am an absolutist, Sir Admar. We should not be regulated. We should not be hampered in expressing our opinion, especially if it pertains to the public functions, the public office of our elected and non-elected officials. Pagdating sa ganyan, absolutist ako. Ngayon, kung kunwari nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kasi yung ang challenge kasi talaga ay yung bilis ng exchange ng information because of the social media, because of the technology. I think we were not able to zero in the real problem. Ang problem natin, marami kasi na gumagawa ng mga hindi magaganda na nakakatakas. They are not held accountable kasi nga dahil sa sobrang bilis ng palitan, merong isang troll account na magsasabi ng libelous statements and things like that, ganyan-ganyan. At pagkatapos, buburahin lang yung account niya, hindi na siya mahahabol or mahihirapan ng umabol. Yung tao na siniraan niya or inano niya, siniraan niya or yung, yung biktima niya. And I think this is where the public discussion on this matter is very replaced. Ang dapat nating ini-improve dito ay ang mekanismo para mahuli ang mga taong nagkakasala ng mabilisan. How can we employ accountability in social media? Sabi ko nga, kaming mga 37 vloggers na pinatawag, kaming mga Duterte-aligned content creators na pinatawag, may mga mukha kami. May mga identity kami. Kahit ako gumagamit ng pseudonym, sa aking platform, kilalang kilala na ako ay si Joey din dahil yung Joie de Vivre ko naman, dahil Joey naman talaga ang pangalan ko. And I have a face. Ang mukha mo, ang basic identity mo at pagdating sa ganyan, madali ka nang matrace kasi I'm pretty sure if your face is revealed to the public, you are going to be identified in one way or another by your neighbors and things like that. So, hindi kami dapat yung target dito kasi kung sakali na kami ay lumabag sa batas, madali kaming makasuhan. Nahanap nga ng TRICOM yung aking address eh. At alam nila kung saan ako papadala ng sulat eh. So, ibig sabihin, pagdating sa accountability, madali nyo akong masisingil dyan dahil kilala nyo kami, may mukha kami. Meron kaming mga platform, meron kaming mga, may mga mukha kami, may mga pangalan kami. The problem in social media is that there are so many scammers, there are so many troll behaviors na walang accountability. And I think the conversation should be shifted to that. How do we make these people accountable? Is it by registering all the ganyan? Yung kaguluhan naman sa social media, hindi naman nanggagaling lang per se sa mga content creators. Okay? Pati yung mga commenters, yung mga nagpapa-facilitate dyan, yung mga nagluluto ng gulo sa comment section, that is also a problem. Kaya nga sabi ko, ang dapat sigurong debate dalhin doon sa accountability sa paggamit ng social media pages, social media accounts, ganyan. Siguro baka it is time na to regulate it in such a way na creating a social media account should be verified for all the users. And these are the policy questions na dapat na pinagtutuunan ng pansin. Pero unfortunately, hindi kasi doon napupunta eh. Ang problema nila, yung sinabihan ko ng hindi magagandang salita for them, yung minura ko yung mga government officials, hindi yun ang problema eh. Kasi kung sumobra ako doon sa aking mga ginagawa, alam niyo yung address ko, alam niyo kung saan ako idedemanda. Hindi nagkulang ang batas para doon. Nagkukulang tayo sa implementasyon ng ating mga batas. 'Di ba? Paano kayo makakahabol sa teknolohiya? Yun ang malaking question.
Opo, and pwede naman silang sumagot. Ito rin naman yung ikinainam sa social media ngayon dahil halimbawa kung may mag-akusa, libre lang din naman ang social media para ikaw ay makasagot. Unlike din sa ano, 'di ba? Sa halimbawa sa radyo, sa typical na lang sa radyo, minsan pag nagsalita, binabanatan ka, kung hindi ka interviewin nung himpilan na yun, hindi ka talaga makakasagot or pwede kang sumagot sa iba na ng mga himpilan. Ito, pwedeng yung nakabasa doon sa iyong puna sa kanya, pwede rin mabasa nung mga yon yung kanyang magiging post, no? Hindi naman nililimitahan sila. Pero instead na sagutin yung mga puna, parang doon nila dinadala sa pagdinig yung kanilang, hindi ko lang alam kung sagot ba nila doon sa merong mga direkta talaga, no? Doon sa puna na ginawa ng mga political vlogger, Joey. Sir Admar, tama, no? Kasi part yun ng improvement ng technology eh. Kung kunwari, meron kang narinig na hindi maganda, criticisms narinig na hindi maganda, at kakalat ito sa social media ng mabilis, okay? Makaka-respond ka din ng mabilis kung gusto mo. At ito ay maaari ring kumalat ng mabilis. So, tama ka dun, ano, na yung approach kasi talaga, in as much as sabihin na natin na bago kasi yung teknolohiya, baka hindi nila naiintindihan, hindi nila makontrol, hindi nila maano. Pero, ang problema sa criticism, kapag may criticism at hindi mo nagustuhan, ang pinakaunang step dyan ay i-address. Kung ikaw ay kinikriticize dahil sa budget, kinikriticize dahil sa lifestyle, dapat itong sagutin. Hindi ito po pwede na magagalit ka na lang doon sa nagkikriticize dahil yung pagkikriticize niya ay may kasamang mura. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat ganoon ang maging labanan dito. So, siguro proper utilization din, no, nung kung anong meron tayo ngayon. Since meron na tayong social media, ganyan. Ito nga, yung laman rin ng mga kritisismo ko in the past. Ang problema kasi, dahil sa madami ng vloggers at napakadaling mag-vlog, no, basta ikaw ay may cellphone at may social media account, maaari ka nang mag-vlog. Kahit sino po pwedeng maging ganyan. In as much as sobrang bilis ng pagkalat ng social media, mabilis rin nakakalat ang mga official statement, ang mga responses. At ito, ang isang katangian ng internet kasi ay internet is forever. Pag meron kang sinabi, meron kang sinagot, kung ano man yung ginawa mo na yun, it's gonna be in the internet for the longest time. So, siguro dapat ganun rin yung maging mindset ng ating mga government officials, no? Kung ayaw ninyo na matira sa internet ang mga kritisismo na sa tingin ninyo ay hindi totoo or unfair or talagang it is a personal attack on your end, kung meron mga ganung bagay, siguro ang first step dyan is sagutin nyo. Sagutin nyo kasi accountable kayo sa bayan eh. Trabahador kayo ng bayan. 'Di ba? Hindi niyo po pwedeng utusan ang bayan na wag na lang magsalita just because sinabi nyo. 'Di ba? Hindi yun pwedeng maging ganun. So, I think they really need to take time to understand kung ano ang nangyayari sa social media. Isa pa, Sir Admar, no? I'm pretty sure mas matagal ka sa akin sa social media at sa syempre malawak rin ang experience mo sa pagbabalita sa mainstream media, pero ngayon po kasi ang mga social media users can easily identify kung ano ang mga troll behaviors. It is also getting more common for a Facebook user to identify whether an account is authentic or not. Yan kasi dahil sa nga paggamit ng social media all the time, dahil nga sa engagement natin dito sa teknolohiyang ito, natututo rin ang tao. Ano ba yung mga troll behaviors, yung mga bigla na lang dadami ang like ng isang content creator or bigla na magdadami ang kanyang mga followers, pero makikita mo na wala palang engagement yung kanyang page and things like that. Ito yung mga bagay na natututunan natin na sa cyberspace. Meron talagang mga inauthentic behaviors. Ganyan. And yun ang kailangan nating i-navigate. Even yung mga government officials, yun siguro yung kailangan nilang i-navigate.
intindihin nila kung ano yung totoo sa hindi, intindihin nila whether or not a certain platform is an extension of a real human being or it's just it's just an account run by by an Autobot or created to have a specific target, things like that. Nandyan dapat kasi yung usapan hindi ko alam kung bakit napupunta ang usapan kung bakit ako bad trip sa mga kongresista natin. Tsaka meron ding desisyon, matagal na itong naging desisyon ng Supreme Court, kahit nga yung pagmumura ay hindi nga maituturing na oral defamation at slander ng Supreme Court, kundi ay paglalabas ito ng galit, yung expression lamang ito, no? And kung meron mang mura, timbangin kung ito ba'y out of frustration lang, like kagaya sa mga salita na yun din yung kini-question niya, no? Bakit nakapagsalita ka ng ganoon, pero yun nga, out of frustration, inilalabas mo lang mula doon. Pero sa tingin niyo po ba, Ma'am Joey, parang itong lumalabas din nga, halimbawa dito sa mga fake news, napapansin niyo rin po ba na parang kumakalat din ngayon yung mga mali-mali na mga quote card, mga layout. Nakikita mo ba na parang sinasadya para ma-justify na kailangang labanan natin ang fake news? Oo, in fact, ilang beses kayo naging biktima niyan, ano? Ilang beses yung naging biktima ang SMNI ng ganyan. And yes, actually, as a content creator, I became more sensitive dun sa mga ganyang attack. Yung sa mga ganyang, sa mga ganyang, mga scheme. And in fact, isa yan sa mga reason kaya I chose to keep myself authentic and I do not want parang alam mo yun, yung parang over the top na production habang nagva-vlog, yung talagang mukhang may studio. I do not use quote card doon sa aking platform, ganyan. Isa yan sa mga reason kung bakit pinili ko na maging simple, maging payak at maging talagang authentic ang aking platform. Kasi nga, ito yung mga bagay na hindi mo madudugas. Ito yung bagay na hindi nila makokopya, yung pagiging authentic ko o yung pagiging authentic ng aking mga sinasabi. Dahil nga kung mapapansin mo, ilang beses na rin na nagkakaroon ng mga pagkakataon na merong kakalat na quote card, okay? Merong kakalat na quote card at sasabihin na ito ay sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, pero hindi mo makuha yung primary source. Hindi mo mahanap kung nasan yung primary source. At ito yung mga importanteng bagay sa akin. Sabi ko nga hindi ako nagbabalita sa vlog ko Ang vlog ko is not about news because kung balita't balita rin lang naman, edi kukunin ko yan sa mainstream media. Sila yung mayroong mga reporters, sila yung mga nagpupunta sa field. Ang focus ng aking platform at ng aking vlog ay mag-process ng mga information. At yung mga information na ito ay hindi lang necessarily nanggagaling sa mainstream media. The mainstream media can be a very good lead if you want to find an information. But in processing any information, dapat lahat ng mga tao na nagkukonsume ng mga information ay marunong mag-verify. So, paano mo ba gagawin ang pag-verify nito? Of course, ang una mong isipin dyan ay saan mo ba dapat makukuha ang primary information? Sino ba ang nasa posisyon para makapagbigay ng impormasyon tungkol dito sa balitang ito? Okay? Yun yung primary information. Meron din tayong tinatawag na secondary information, yung kung saan yung information ay meron ng secondary receiver at ito ay maaaling nireactan, nireport or ginawan ng derivative content and things like that. It is very important na lahat na nagkukonsume ng balita ngayong mga panahon na to, dahil nasa digital age na tayo, ay mayroong ganong klaseng critical na pag-uuri sa mga
mga nakikita natin. That is the only way for us para hindi tayo makuha ng mga quote cards eh. Kasi nga, ginagawa nila, minsan kokopyahin nila yung quote card ng isang news organization, papalitan ng text, at pagkatapos ipapakalat na bilang totoong balita. Kaya, challenging ito, no? Challenging ito para sa lahat sa atin, pero hindi ito dapat baliwalain at pa-sophisticated na ng pa-sophisticated yung kanilang mga technique para manloko ng taong bayan. So, kailangan talaga tayo mag-ingat at maging mapanuri. Last October 2024, meron ding inilabas na desisyon ukol pa rin sa kaso against public officers. Ito ay nagsampa ng kaso, sabi ng Supreme Court na the Supreme Court emphasized that the statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when this concern their discharge of official duties. Pag patungkol sa kanilang trabaho bilang public official, no, hindi sila pwedeng maging balat sibuyas basta may kaugnayan lang talaga doon sa kanilang trabaho. At kung maalala natin, during Duterte administration, hindi naman ganito kahigpit ang dating Pangulo sa kabila. Okay? Sa kabila ng napakaraming pumupuna sa kanya, lalo na yung mga makakaliwang grupo at kung ano nang pinagsasabi niya, merong panahon na alam niyo yung may nagbanta sa kanya. Hinanap agad ng NBI. Kinunan siya ng pahayag si President. Sabi niya, pabayaan niyo yan. Kasi karapatan niya magsalita ng ganyan, di ba? Napalaya din yun. Yung panahon na pinagtanggol din niya si Vice President Leni Robredo na sinabi niya na wag niyo nang i-impeach yan kasi meron yan siyang kalayaan. Demokrasya yung bansa natin. May kalayaan siya magsalita. Sa kabila yan ng kaliwat siya, yung mainstream media, critical sa kanya. Wala tayong nakita talaga na talagang nagkaroon ng mga pagdinig, ganito, ganyan. Maliban lang talaga doon sa ABS-CBN na franchise na merong mga nasilip din talaga, no? Doon sa kanilang prangkisa, no? So other than that, wala namang ganitong mga panggigipit. Ngayon nga, hindi nga masyadong critical ang mainstream ngayon, pero umaaray sila dahil sa social media. During that time, parang sa kalagitnaan ng termino or sa first part ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, present na rin yung mga sa social media. Marami na nga rin mga nakikilalang mga vlogger, mapadilawan man or yung mga sumusuporta dito kay former President Rodrigo Duterte. Pero wala tayong nakitang kagaya ng ganito na parang nasisingle out ang mga Duterte Aligned supporters na vlogger. Isa sa mga nagpahanga talaga sa akin sa dating Pangulong Duterte, no, yung kanyang tolerance sa dissent. Talagang napaka-forgiving niya, napaka-tolerant niya sa dissent. And they talk to them right to their faces at sinasagot yung mga kritisismo nila. And nakakahanga talaga yon kasi dun kung meron man tayong intention na tapusin ang mga fake news, ang mga malicious imputations, ganyan. Ang best way para gawin yan ay harapin at kausapin. Isa sa mga hindi ko makakalimutang pagkakataon ng dating Pangulong Duterte, no, nung umakyat siya mismo sa stage ng mga makakaliwa nung kanyang, I think it's the first or the second SONA yata ng Pangulong Duterte, na kung saan nagsalita siya at tinanong niya yung mga makakaliwang grupo, ano ba talagang problema nyo? Paano ba tayo mag-uusap? Ano ba ang gusto nyong mangyari? No president had done that. Yung ganong klaseng sinseridad na makipag-usap sa taong bayan. Ngayon, yung gobyerno natin ngayon na napakabalat sibuyas at kumpara nga sa nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, napaka-malicious pa ng mainstream media noon eh. You cannot just, kasi yung kaninang binasa mo na desisyon kaninang kinote mo na desisyon na Sir Admar, yung I think it is coming from the Supreme Court material kung saan kinote nila yung part ng desisyon sa Labangan versus People GR number 246824. Opo. Na sabi nga doon na dapat
ang mga government official ay hindi onion skinned. Ang mga pagmumura laban sa mga government official, if it pertains to their official function, hindi ito dapat maituring na defamation or slander unless it is done maliciously. Okay? So, ngayon, kailangan nilang patunayan na ito ay malisyosong ginawa ng kung sino man ng mga sino mang mga nagsalita or nagmura or nag-away-away sa kanila. Kailangan nila establish na meron talagang malicious intent. Kung mapapansin mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, meron talagang malicious intent. Yun nga, minumura na siya, binababoy na siya sa mainstream media, at kitang-kita mo na merong mali siya doon. Which makes the former president have all the right to sue. Pero hindi pa rin niya ginawa, 'di ba? Hindi pa rin ginawa ng dating Pangulong Duterte. Ito namang mga panahon naman ng bagong administrasyon, we're not even talk about malice here eh. Yung palang mismong nagkikriticize ka, yun na yung ayaw nila. Yung ayaw nilang matawag na bobo, tanga, siraulo, and things like that. Ayaw na nila. At hindi ka pa pumupunta dun sa second level nga, yung para ano ba, ginawa ba yan maliciously o hindi? Yung ka pa lang sa first na pag-e-express mo ng pagkadismaya, ayaw na nila. So talagang kitang-kita dito kung sino ang tunay na diktador. Hindi yun ang Pangulong Duterte. Joey, ma'am, meron pa bang next hearing on TRICOM? Ang sabi nila, Sir MJ, meron pa daw. Ang sabi nila meron pa daw. Although hindi sila nagbigay ng date, kasi yung hearing ng March 21, before nag-adjourn yung, before na-suspend yung hearing, sabi sila na meron pang hearing na mga susunod. So, at nagsabi sila ng date noon, which is April 8, at nangyari na ngayon kahapon. Pero itong hearing kahapon, wala silang sinabing date, wala silang sinet na date kung kailan yung susunod. Ma'am, with that, ano pong mensahe niyo sa taong bayan, lalo pat majority na ngayon ng mga Pilipino nakatutok sa social media? Ilan na lang yata ang nanonood ng telebisyon eh. Oo, bihira. Halos wala nang gamit yung TV namin sa bahay. Yes, siguro para sa mga kababayan natin, ang masasabi ko lang, kailangan natin maintindihan yung mga karapatan natin. Kailangan natin maintindihan kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin at hindi. Okay? Alam mo, isa sa mga, if medyo maano lang, sana pagbigyan niyo ako na sabihin lang ito. Kasi, ginagaslight tayo eh. Ng mainstream media, ng gobyerno, kung ano ang mga totoong issue. Okay? Kagaya nitong issue tungkol sa fake news, kagaya ng issue tungkol sa freedom of speech, okay? Gusto nilang iparating sa sambayan ng Pilipino na hindi parte ng karapatan ng kagaya ko ang magmura, magalit, magsabi ng hindi magaganda sa mga government officials. Okay? Ang freedom of speech po ay napakalawak. At ang freedom of speech po ay ang pagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi ka dapat pinipigilan, hindi ka dapat binubura, at hindi ka dapat hindi ka dapat kinokontrol. Yan po yung coverage ng freedom of speech natin. Pag meron akong sinabi na nakaka-offend sa mga government officials natin at na-offend ang government officials, hindi po yung feelings ng mga government official ang magdidikta kung pwede kong sabihin yon o hindi. Okay? Ang mga sinasabi ng mga individuals na kagaya ko at yung mga normal na tao, pwede niyo pong sabihin ang lahat ng gusto niyong sabihin pertaining to the work that is being given to us by our elected officials and other government officials. Kung sa tingin natin hindi na tama ang kanilang trabaho, we should be allowed to say it. Yun po yung beauty ng democracy. Hindi mo po pwedeng sabihin na hindi kasi ang pagiging rude at pagiging hateful ay hindi yan part ng freedom mo. Of course, it is part of my freedom. It is part of my freedom to say when I do not agree, I vehemently disagree, I do not like certain things na ginagawa ng gobyerno na to. Hindi ko
masasabi kung gaano ko kagalit sa isang polisiya kung hindi ko ito po pwedeng murahin, hindi po pwedeng limitahan ang adjective na pwede kong gamitin para i-express ang nararamdaman ko sa mga bagay-bagay na ginagawa ng gobyerno. At ito ang gusto kong maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino. Huwag nyo kaming i-gaslight na, ay palamura ka, masama kang tao. Wala pong kinalaman yung mga adjective na ginagamit namin o ginagamit ko sa pagkatao ko. Wala po yung kinalaman. It doesn't follow. So, wag po kayo maniwala doon sa, ay hindi, ang pagmumura, hindi yan part ng iyong freedom, yung pandadawat and things like that. Pag government official ka, napakataas ng iyong responsibilidad. You are using the money of the people. Yung pera po ng taong bayan, pinaghihirapan namin, pinagtatrabahuhan namin, ilang pawis, luha, dugo ang pinahunan ng manggagawang Pilipino. Lahat na nagtatrabaho dito, naghahanap ng pera para sa pamilya nila, para sa kinabukasan nila. Lahat yon ay may kaltas at may ambag sa pagpapatakbo at pag-maintain ng mga opisina ninyo, pagbabayad sa mga tauhan ninyo. Kaya pag nagalit ang mga tao na nagbabayad sa inyo kung bakit kayo nandyan, hindi nyo kami dapat pigilan. Dapat masabi namin ang dapat naming masabi. You know, this is just very simple, no? In a corporate setting, okay? In a corporate setting, dahil pinapasweldo ang isang empleyado ng kumpanyang iyon, pag tinawag siya ng boss niya at binigyan siya ng feedback, sasabihin niya ba yun in a very sweet way or nung mabait na pamamaraan? Hindi! Paprangkahin ka ng boss mo, yung performance mo, bagsak. Pag bagsak ka pa next time, meron ka ng penalty dyan. Makakatikim ka ng suspension, makakatikim ka ng ganito, ma-under probation ka, or higit sa lahat, maaari kang matanggal sa trabaho. So, ngayon, itong responsibilidad ng government official, aside from the fact na kayo ay paswelduhan ng taong bayan, at kung kaya dapat hindi nyo kinokontrol ang dapat naming sinasabi tungkol dyan sa mga trabaho nyo, sa mga opisina ninyo, higit sa lahat, sa mga elected officials, kami pa yung nagluklok sa inyo dyan. So, ibig sabihin, aside from the fact na ginagastosan na nga namin kayo, binoto pa namin kayo para malagay kayo dyan. So, napakatinding mga responsibilidad to at kapangyarihan na iniasa sa inyo ng taong bayan. Pagkatapos pag binigyan kayo ng feedback, magagalit kayo sa taong bayan, sa ordinaryong citizen na kagaya ko? That is just unfair. That is injustice. And that is something that I would definitely stand up and fight. So, ayun lang, no? And ito yung mga bagay na gusto kong maintindihan sa lahat ng nakikinig, lahat ng inaabot ng SMNI ngayong gabi. Kayo po, mga kapwa ko Pilipino, meron po kayong kapangyarihan at dapat gamitin nyo po yan ng tama. Yung isang aspeto po ng ating kapangyarihan, yung pinaggagalingan ng ating authority dito sa mga taong to ay ang ating pagboto. So malapit na yan sa 2025. After ng pagboto, accountable pa rin sa ating yung mga yan. In fact, they are going to be forever accountable as long as we pay our taxes. As long as we maintain this government, as long as we are the reason for it to run, they are always accountable to us. And they have no choice. If we're going to give them feedback, they have to listen. They should not and they should never dismiss the sentiment of the Filipino people, especially the ordinary ones.